Ginoo, nangayo mi sa imuhang Diyos nun nga kaalam aron sa pagdiscuss namo sa lesson amo ni nga mapahat uban sa imuhang kaalam unya kami makabaton og panalangin gikan kanimo. Salamat nga ikaw mag-uban kanamo kauban sa tanan nga mga kapaglaom nga nagasunod sa programa. Kaya ako ning ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Among ikalipay, mga kaigsunan, nga makikuban ka ninyo, o kamo makikuban ka namo, samtang kita magapadayon sa pagtuon sa itong lesson for this week, nga nagapanguluhan, complete in Christ. Kauban ni Dr. Salarda, what is the other way of saying this, Pastor Salarda? Maglisod ko ani o binisaya ning Pareho na ito. Kay murag self-explanatory. Yeah, lisod kayo explain pero og ato nang basahon na ang text na to diha na nato masabdan og unsa ning complete in Christ nga gipasandot gyud sa atong author. So murabag outside of Christ di gid kompleto. Oh. That's murabag siya the counter. Siya mo'y kinatibukan ba? Kinatibukan. Og naa na nato siya, we have everything. Nana nga pagkasulti ang akong nasabdan dinhi sa ato. So atong yeah, correct. So sumala ni Pastor Salada ato lang tao ng ato nga memory text aron magiyahan ta no accordingly nga nagkanayon din his Colossians 2:16 and 17. Let no one judge you in food or in drink. Wow. Or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come. Oh, primero medyo makalibog. Yeah. Para sa ko lang, I don't know sa others. Yeah, actually, Pastor, usan sa mga bersikulo nga gigamit sa uban nga mga theologians nga ingon sila no nga isa na kanang bulis na move forward nila sa nila ning argument nga gi-abolish na ang adlaw nga ipagpapahulay. But there is a statement nga nagingon which are a shadow of things to come, but the substance is of actually Christ. So that's the meaning of the title. The substance is of Christ. So meaning to say, kinatibukan. Ang kinatibukan na diha ang Kristo. Na kompleto diha ni Kristo. O wala dito sa mga butang pero yeah, of course it points to Jesus Christ, pero ang end point ana is diri kang Kristo. So moral ni siya og kanang bitong device nga maghatod nato ngadto gyud sa katuyuan ani kung anong ginapanghimo ni, but it creates a problem. So can you please give us a little background on this, Pastor? Yeah. Para makita gid nato ang sakto nga punto ani. So tino na Pastor Pedro no usa ni siya ka teksto nga mura og makalibog gyud siya. Pero kung ato ra pud siyang sabdon, ato ning masabdan nga doon na siya kanabang prophetic, doon na ba siya kanang idea nga kining mga butanga ang fulfillment ani, ang essence ani is Christ nga maoy gipuntok nini nga mao nga teksto. Kay atong makita dinhi nga example og ingon diri nga let no one judge you in food or in drink. So sa atong pagpangalagad dili ta mahimo nga mahukman pinaagi lang sa imong gikaon og sa imong nga giinom. Of course sa mga festival sa new moon o sa Sabbaths kay mo man ang mga practice sa mga Jewish people nga naagyud sila ani unya mga ceremonial rules, ceremonial. So mga kabalauran pero kana mga kabalauran kay ilahang nga gihimo kay ilang giobserbahan they are pointing actually to Christ. So foreshadow of the things to come. Which are shadows of things to come. So sa ato pak, ang tanan nga mga observance, particularly sa sanctuary services, they are always, they are pointing to Christ. Which is the substance. Yes, is the substance, the very essence, the very core. So kung meaning makumpleto siya dito kang Kristo. So gahatod tanan paingon ni Kristo. Kay example, nga naman nga nagkeep sila og Sabbath because this Sabbath, this is the Sabbath creation nga gihimo sa Ginoo with Christ in the creation. So kung imong tanawon, kung you have Christ, then makaingon ta nga Sabat ina importante kung mo na ni siya dili mga kapaglaom.
if you have Christ, ang imong sabat nagapadayon gihapon tungod kay katong pagkeep nimo og sabat, mo man to ang imong pag-worship sa Ginoo, mo man to ang imong pag-worship ni Jesus Christ. So karon pag-abot ni Jesus Christ, ginimusit pa gyud ni Jesus Christ ang pag-keep sa sabat o sa uban nga mga kabubuton sa Ginoo. Then nahimong kompleto kay even the Son of God nga ni-incarnate, nakikauban ka na to, naghatag og ehemplo. So kita nga makatawhan, makita na to ang perfect example, perfect model ni Jesus, how we are going to keep the Sabbath. Example, Pastor Pido, sige. sa pag-keep nila sa Sabbath, sa mga Jewish people, it was a burden to them. Okay. Pero in Christ, ingon ni Christ, dili na burden. Dili niyo himuon nga burden, himuon ninyo nga joyous ang pagsimba. Sa ilaha, dili sa pwede nga mulakaw og more than 1 kilometer. Okay. Pero paabot ni Jesus, gi-break na ni Jesus kanang mga kabalauran nga nahimong burden alang sa pag-keep sa Sabat ug sa uban pa nga mga gidili si Ginoo nga ipakaon o ipainom sila, gihimo si Ginoo nga that is not a burden. Okay. Kundi it is a joy nga pag-observe niya na unya inyo nakita ang paghimo nako niini nga example nga dili gyud mahimong kabugat sa mga believers. Yeah, that's good. Another one, Pastor, is akong nakita, di ba, ang principle nga govern is katong statement bitong a shadow of the Yes. di ba? Shadow, no? Shadow Shadow of things to come. Which actually points to Jesus Christ. So, with that statement alone, in connection to the Sabbath that is being mentioned here, kaya mingon mo sila nga making the conclusion, ba outright conclusion, tanawa, Pastor, wala naglagay ng Sabado, kay wala na, kay abolish na sa pagkamatay ni Kristo. But, sa ako lang, simple lang yun nga twist akong paglantawan is, kaning shadow nga point nga do kang Kristo, para sa this is ceremonial. Yes. Dili ni siya katong the weekly Sabbath. Yes. Kaya for example, sa weekly Sabbath manggod, wala manggod siya element nga gasyado siya sa mga butang nga mulo abot. Yes. I mean, it does not shadow anything. But instead, it actually points back to creation. Di ba, Pastor? Ang weekly Sabbath is different from the ceremonial Sabbath. Din sa context sa Colossians chapter 2. Because in the Colossians, kaning Sabbaths nga gisgutan din kay plural. Festivals. Di ba? Festivals. Ceremonial Sabbaths, di ba, it points to it points to Christ. So meaning, pagabot sa time nga mamatay si Kristo, mawala na ni siya. Pero kaning weekly Sabbath, dili ni siya, ang iyang point, dili dito sa aning tumong. But instead, it points rather to the creation week. Yeah. So that's the difference between the two. So with that, makaingon ta nga lahi po ni siya, na-remember mo na ako, Pastor, si Juan? I think you know him, is a very famous theologian, si Samuel Bakyuki ba? Yeah. Iyang gila, dito na po siya nadto sa paggamit pa sa Greek nga word, kanang sabaton ug sabata, kanang plural ug singular ba? Kani manggod nga sabats din plural manggod ni, this is sabata. Pero kaning weekly Sabbath niya gisgutan, that is sabaton. So, looking into that kanang use of kanang Greek word, ang nag-apply din ni is sabata, not actually sabaton. So clearly, dili ni siya the weekly Sabbath, but again, it's referring to the ceremonial Sabbath. So, referring to the calendar, kwan ba? Kanang, sana, namin sila term festivals. Yeah, festival. Example no? na ng calendar observances, yeah. Yes. Palitan na ng ilahang celebration sa kanang Day of Atonement. Usama na usama siguro na kasimana nilang observation kanang Day of Atonement. So very specific na kaayo nga mga kabalauran nila. Yeah. Pala na ang Jubilee celebration. So grabe na nga celebration nga gisunod sa mga Jewish people. Kanang festivals nila of the grains, festivals nila sa dakan kay sa mga festivals na lang gisigutan ni. Ug kana nga mga festivals ug kana nga mga sabbats kay gi-consider man na gihapon nila nga balaan. Right, of course. Gihimo man ang balaan nga museo kay because that is religious rituals nila nga gihimo. Kana siya
mo na giwala pag-abot ni Jesus. Mo ni gigo Shadow. Yeah, mo ni gigo, they are shadows of the things to come, and that points to Jesus, who is the substance of the shadow. Ay kanang shadow, di man naman imo mahikap, Yeah. di ba? Pero ang substance imo magunang mahikap. Right, So, correct. imong tanahon, si Christ nagkumplito sa ato nga pagtuo, kay ang tanan nga mga butang, especially sa Jewish nga ilahang belief, kato ba yung mga karniro nga ilang gihalad, they are only pointing to Jesus. Padilig ito siya mao ang substance Yes. actually. So Jesus Christ is the substance. So yeah, correct no. So guys got may tungod sa festival no. Nga feast na I think if you read the text here na new moon Yeah. and then na po Sabbath. So Including gani rin sa atong lesson, Oo. circumcision. oh yeah, of course that's one. Giapil ini. Og even kining gitawag nila, ang gitawag nato og kining timsa o sa niya nato makita dinhi. Kini bitawng And I tuli ni apay festival, new moon, Sabbath, Yung ceremonial. kana pang pagpabili nimo nga mura bitaw og ni-detach ka bitaw sa kalibutan ni ay term nga Asceticism? Yes, that's the Asceticism. term. Nga gipasantob diri nga usahay man god dili na ka mo mura di na ko magkuan aning mga butanga kay ihanis kalibutan tanan. So nagsiparita ka ba? Oh, so wala na tanan. So mura ba ka og nagmunghi ba nga kategory ba o nga wala na gyud. So that is not the way mga kigsunan. Correct. Kaya ang kanang mga butanga pat na sa ato nga pagkinabuhi nga dili ta pwede mo biya ni ana. Pero kung na may uban nga nag-practice pa na, that's okay. Pero that cannot be a means of salvation. Dili, never get. Actually, that's true. So, ang tanan na gyud na diha, naalamang diha kang Kristo. Jesus Christ. Okay. So, by the way, another context of this verse is nganong si Paul mo na nagsulat ani di ba, Pastor? Yes. So, para masabtan ginato pagtarong mga kaigsunan is kanibitang gisulti ni Apostle ni Paul. Apostle Paul, gi-issue ni siya alang sa mga mini nga mga magtutudlo. Yes, that's the point. Di ba tama? Yes. False teachers. In what way kay gihukman nila ang mga magtulo mga Magtutuo. magtutuo nga nagahimo aning mga ceremonial practices. So this message is actually addressed to the false teachers. Yeah. Example, no? Okay. Dili ka mahimong katawan si Ginoo kung dili ka magpatuli. Right. Sana siya. Dili ka mahimo nga katawan si Ginoo kung dili ka mo observe sa Jewish mga festivals. Mo na gingon ni Apostle Paul. Correct. It does not require you anymore. Kaya nga naman, tato siya, pag-abot ni Jesus, mo to'y gi-abolish ni Jesus, kay si Jesus is the substance. Si Jesus yun, mo'y nagkumplito sa itong pagtuo. Si Jesus yun, diha na ito nakaplagan ang kaluwasan sa atong kinabuhi. Not on the ceremonial activities or rites nga gi-observe sa mga Jewish na itong panahon na. Right, correct. That's very true, no? In fact, so very important kay siya nga makuha na tong context kay usay man gud pag nabasa lang nato siya and then i-impose nato ang atong kanabitang gusto nato nga mahitabo. So it many times or sometimes it creates a problem, no, sa pag-interpret ani nga bersikulo. But we thank, no, sa atong lesson nga at least gitagaan ta og kanang insight how we should look at the verse. And then ato nang gi-explain ang context niini kung kinsa ang mga tawo nga gi-address ni Paul sa pagsulat aning statement dinhi sa Colossians 2:16 and 7. But of course, addressed to the people in Colossae. Yes, that's so. So again, no. So that's why in our introduction there is a first the false teaching is described as philosophy, the tradition of men, the basic principles of the world, and not according to Christ. Katsuma tong gingon na ni Pastor Elvin Salarda. So in other words, ang punot dulo ginatong lesson is gisulti na ni Paul para mag-grow ta diha kay Jesus Christ. That's the very core of Yes. this, di ba, Pastor? So that's why in the Sunday's lesson, it actually brings us to a subtopic which is actually entitled "The Wisdom and Knowledge of God." Kay
ato namang na-explain nga kaning tanan nga in their own context, although ang iyang relevance is ma-apply na to sa tuwa kay ang substance naman ko kang Kristo. Yes, yes. Although wala naman to kay nahuman naman. Oo. Si Kristo nagpakamatay naman. So karon is kaning pagbaton og kaalam og kahibalo nga may tungod sa Ginoo as part of Paul's letter to the people in Colossae. So ang atong author naghimo og kanang pangutana sumala sa gi-raise nga pangutana ni Job, no? Asa daw Kaplagan. makaplagan ang kaalam. Ang tubag sa tong author, ano is the place of understanding, matod pa ni Job. Matod sa tong author, gigamit ang sinulat ni Paul, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kang Kristo. Okay, Colossians 2:3, and then kung i-compare nato sa 1 Corinthians 1:30, ingon siya, kung ana si Kristo kanato, we have everything. Yes. Mabitaw na nga, kana bitang teksto, Pastor Elvin, kanang, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lalahay mga itong panglantaan. Of course, others would look at it from the material Aspect. aspect, no? Yeah. Pero sa kuamang good, it's probably yes, part of that is material, but naay siya ay component nga mas lalumpa sa material. Kay the moment manggod you have Christ in yourself, Yes. mura bitaw, you have already everything. Kay, di ba, Pastor? Encompasses ba kay, imagine pag makita nimo mga tao bitaw kaniadto nga nakang Kristo, kanang gi-empower sa balang espiritu, bisan pa na subject sila sa mga nagkalailahi nga mga persecution, pero wala ba sila natarog, Pastor? That is what we mean by, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Meaning to say, the moment nga imong isurrender, imong kagalingon diya kang Kristo, then kompleto, everything is ready there. What can you say on this, Pastor? Yeah, that's true. Very important na siyang kanang punto, Pastor Pido. When we have Christ, we have everything. No, dili lang magud yunahuna nato ang wealth, ang kalibutanon. There na mabata nato ang spiritual aspect. Mabata na nato ang mga butang, example siguro, may ingon nato ang kanang kadasig, ibutang nato kanang hope, ibutang nato ng gugma. Diha tanan ba nalangkob na. Of course, material blessing, ato po dang gitanaw nga appeal po na sa panalangin, but very particularly, tan ato ning tanawon nga teksto, in 1 Corinthians 1 verse 30, He is the source of your life in He is the source of your life in Christ Jesus, whom God made our wisdom and our righteousness and sanctification and redemption. So imo makikita diri nga kini nga pagka-kompleto kung naa na si Kristo sa atong kinabuhi, it compasses everything in our spiritual life and in all aspects sa atong kinabuhi. Kay dili man gud ang wealth mo'y satisfaction na yun sa kinahanglan sa tao. Right. Okay. They are need, pero that is not everything. Like it brings the opposite, no? For example, gusto ka 1 million. Kanya makabato na ka 1 million, gusto na po di mo 2 million. So marami tayong dili nimo ma-quench nga thirst. But that's correct in mo. But if you have in Christ, bisan og pobre ka, fully satisfied ka. Ma-fulfilled ang imong mga kinabuhi. Yeah. So it doesn't mean nga ang money mo'y maka-fulfill sa atong kinabuhi, maghatag na to og kalipay. So looking into that perspective, dinhi na to masabdan nga ang wisdom nga gisulti di sa atong lesson, ang wisdom that we found Christ sa atong nga kinabuhi, muna pinaka-ultimate nga wisdom, right, nga treasure nga atong mabatnan sa ato nga kinabuhi. And this is really sa ato nga lesson na himong complete ka ni sa imong kinabuhi when you have Christ. Nindot, no? Kanang pinulungan bitaw nga kumpleto. Yes. Kay humanly speaking, ang kana bitang experience sa kanang not being satisfied kanang dili kato sama sa imong gingon nga dili ta wala ta natagbaw ba. Yes. Walay katagbawan sa atong Kinabuhi.
So, nahimo siya nga kabahin talaga sa kasinatian sa katao. That's why, kani nga message, it will bring you to a better perspective sa imong panglantaw sa kinabuhi. So, reality, wala magi katagbawan yun kay, wala, I mean, imbalance magud ang kalibutan ba? Yeah. Oh, di ba? So, but when you put Christ into that experience, ang imong perspective siguro dili siguro on the material things, pero sa imong panglantaw sa mga butang nga makapadasig sa imong pastor nga despite sa ani nga mga prevailing nga mga problema, imbalances o gusto nimo i-control pero dili nimo gid mahimo, but the moment you have actually Christ, I think it gives you the right answer sa imong Kinabuhi, quest, yeah. kanang quest for satisfaction. So example, no, na atay daghang magkaigsunan nga nagdawat ni Christ. Mga pobre sila, uban nila mga pobre. Yeah. Pero makihibulong ka kay sa dihang ilang nadawat ni Jesus, ang ilang kinabuhi murag ni alibet ba, mura ba og kanang mitubo bidaw sila dayon murag ilan ang nabati nga happy naman minay sa mong kinabuhi bisag ingon anira nga mo nga resources, financial resources. Yeah, matingala po ka, for example, sa mga local churches. Na yung mga uban nga, I mean, materially or financially, diligid sila as blessed as the others ba. Pero pag nag-ingon ang ilang mga officers sa church nga maghimutag patlak, malipayon mangyapon nga makadala og bisag unsa la. Bisag unsa lang. Nga mahibulong ka nga makashare mangyapon sila. So, it's something becomes sometimes mysterious ba sa atong spiritual life bitaw nga lisod siya i-explain pero ma-experience siya na to. That's true. Di ba, Pastor? True. Murag mysterious kay siya ba? So, that's why in our lesson, because of this kind of kanang thinking, gi-encourage ni Paul, no, ang mga taga-Colossians nga sa to, nga malig-on sila diha kang Kristo. Kay kung ang katagbawan na diha kang Kristo, walay rason kung I mean there is no good reason at all for us not to be strengthened by that nga teaching nga dili ta malig-on di kang Kristo kay na kang Kristo kompleto man. That's the substance of Christ. So that's why there is a need for this message nga ilabay dito sa mga taga Colossians nga despite sa ilang ginaharap nga mga challenges sa kinabuhi, according to Paul, ang ingon niya, encourage them, tapos strengthen, and then not to believe kanang false teachings, but to unite them in Christian love. So tulo na siya ka kuan ba? Pagkanindot na so. Marabag nganong nasulti ni Paul again because ang substance magud na kang Christ. Ang tanan nga butang although dili nimo sila i-judge according to this one. Di ba? Kay kani sila naghimo sila ni kay ilang nahibalaan na kani ilan nang expect niya na fulfillment ani sa sakto nga tagda sa panahon. So I think that's the point that is being said here in our lesson. So what can you add, Pastor? Bagong nabautismohan nato Pastor Pido ba sa itong pagwali dito sa mo ba? Oh, okay. Mga 31 kabuk. Niya kay naaman sa bukid ang ilahag yung panginabuhi umaragyod. Kunya magtanaw bitaw ko nga nagdawat sila sa gospel, gidawat nila si Jesus, biyaan na nila ang ilahang trabaho sa matag Sabado tuwa na sa simbahan. Murag sa tawanon nga pangunahuna, makaingon ka nga gisakripisyo nila ang pag-undang og trabaho para lang gyud nga makasimba. Nya muhatag pag gyud sila o mga offering, mga tithes. Pero imo makita ba nga luli ra man sila mga dawana, pero sa ilang pagdawat ni Christ, naay satisfaction sa ilang nga kinabuhi. Outward, di mo gud matago, no? Yan murag dili kay murag imo yung makita nga fulfill gyud kay silang kinabuhi kay nganuman. Kada kung willing sila nga biyaan nila ilang trabaho, ilang income, anang adlaw. Unya, muadto sa simbahan. Unya, dala rapod sila silang mga balon, dala kamuti, dala og mga salagon. Pero imo makita nga, happy kayo mga tawana. Happy kayo sila. So, ang fulfillment, dili ra gyud makita lagi sa kanalang kalibutanon nga panglantaw.
Even sa kanang spiritual thing, unya accepting Jesus, you have everything. Kana bitang nakumpleto kay na-bless ka, unya God willing, ang imo pang panginabuhi blisingan sa Ginoo. So when you have Christ, it's really very helpful and it really benefits to everyone kay you have everything through Christ. Yeah, that's true. So that's the essence of our lesson, especially din sa Sunday. But before we proceed to Monday, Pastor, Yes. na yung mga pipila nga nagpadala ka na itong video. Kay, okay, sure. you know, nagbisita ko sa ubang nga mga kaiglesiyahan. Na ibang nga, Pastor, nagsunod mi sa imong kwan, sunod mi sa imong Programa. sa inyong takna sa pagtuon sa Hope Channel. So, yun ko, unsa may nahimo sa takna sa inyong kwan? Sa inyong, you know, sa inyong, kinabuhi sa inyong pagsunod. Siya, Pastor, binimo ka ng very relevant, especially before may mag-adto sa sabong Sabbath School sa pagtudlo kay dako do kay sagtabang. O mao ba? So atong dahigon ang Ginoo sa ani nga mga ministry. So atong landawon Pastor kay Sure. nagsaad man gud ko nga ako gi-play ni nga video kay nisulti gid siya sa kwan in front of the camera. Okay. So atong landawon kadyak mga igsoon. May buntag sa tanan og Happy Sabbath gikan sa Northeastern Mindanao Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Baal atong presidente dinhi og gikan po sa distrito ni Pastor Lim sa Tubay District, Kabadbaran District og gipaligpon po sab ni sa Elders Council ubos sa pagdumala ni Doc Bailon ang ato nga presidente sa Elders Council. Kami nagpasalamat pinaagi sa taknas pagtuon. Ingon nga ako elder gikan sa Kalibunan Church. Napanalangin ang Diyos ni pinagi sa pagdumala ni Pastor Pido o ni Pastor ngayang partner, si Pastor Salarda. Ang kahintang namo ingon nga mga Sabbath School teacher na magdumala sa leksyon, napagaan Diyos ang amo nga mga pagpasaysay o pagpasabot matag Sabbath School. Diyan kami subaybay, pinagi Diyos nga giplastar sa Ginoo kining taknas pagtuon. More power sa taknas pagtuon. Padayon o paligunan ni aron daghang pang mga Sabbath School teacher sa tibok kalibutan nga nagapaminaw nini aron ang among pagsaysay mas mapasayon o mapalalong pagyod ang atong pagdumala matag iglesia. Good day. Happy Sabbath tanan. Malipayon mi pinagi sa taknas pagtuon. Bye-bye. Kaya salamat no si Brother Alan yata ang pangalan. Nakalimutan ko lang pilido. Pero he just befriended me dito ni sa Kalakan Church sa distrito ni Pastor James Lim. Actually, kusagit siya nagduol. Nalipay ra pud ko not because nga gusto po ta nga mailhan. Yes. Malipay ba ta ba nga bisag sa atong kagamay nga nahibalaan or yano ra pud ta pastor pero kung giyon sa pud ta paggamit bitaw sa Ginoo alang ani nga buluhaton. So thank you, salamat brada. Basig na po iban nga buot po magpadala silang video, pidira padala ra mo diri. Kung unsa gid ang pagbati or kanang impact bitaw sa nahimo sa takna sa pagtuon, especially silang spiritual life. That's why ako silang gingnan pastor nga basig na po sila yung mga friends nga lahi ang tinuan. So pwede nila i-share kaning programa alang nila kay part sa atong pagplano-plano ani dili lamang ni sa para lang sa usa ka pundok, di ba? Pundo. Yes. So as much as possible we want to extend the message nga atong ginadala dinhi sa tanan nga mga grupo sa mga Kristiyano as much as possible. So okay. So there is a Monday last pastor is rooted and growing in Christ. Yes. So murag nag-ingon sa tong author is kanang nagamit siya og kanang biblical metaphor. Pero dini gyapon ni siya nga konteksto. Kana because of the word rooted. Gisulusama sa usa ka tanom, plants, ang mga Kristiyano. So, what is the relevance of this pastor sa atong ginaisgutan karon? Very relevant yung kaya siya. Especially, atong basahon niya, kana manggong na tanom ka, unya nakagamot yung kay kaog-ayo. So, nagpasabot nga, bisan pag huruson ka sa dagko nga mga hangin, dili ka maparog. So, kung ang atong foundation sa pag-alagad, diha gyud kang Kristo, mga kapaglao, mga kaigsunan, dili yung ka mahaylo, bisan pa unsa nga mga butang sa kalibutan. Kay
establish man yun. And that is in Psalms chapter 1. Right. Nga ang usa ka kahoy nga deeply rooted nga being fed by the word of God, dili gyud siya maparug sa daghan kayo nga mga pagsulay. Now, if I may read Pastor Pido, kining una nga stanza Sige. sa ato nga lesson, Sige, Dad. ganahan kay ko ani. Oh, really? Sige. The theme of Colossians is one of the clearest maxim for living the Christian life. So, kung yun siya, kanang maxim or kanang expression or Alamon sultian. Alamon nga sultian, may tungod sa for living a Christian life. Ingon din as you therefore have received Christ, Jesus Christ, our Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. That is in Colossians chapter 2, verse 6. Sa King James Version na siya. We receive salvation by receiving a person. Sa ito pa, naluwas ka, kay imong gidawat ang person, and this person is Jesus. By receiving, not just a body of teaching. Dili lang kuno body of teaching. Katong doktrina lang. Dili lang kay doktrina lang. Nga body of teaching. Not just a body of teaching, but receiving Jesus also includes accepting all His teachings Oh, really? Wow. Yeah, right. as given to the apostles and prophets of the Bible. So, akong buti pa sa buti, Pastor Pino, bitaw ka. Brag, excited ko Yeah, sa mga kanang imong pagdawat sa kanang panitan example mga kapaglawom kung nagdawat ka, nagpabaptize ka ingon nga Seventh-day Adventist, membro na ka. Okay. Dili lang kay kanang partial lang nga pagtulunan imong gitunan, no? Not just a body of teachings. O, example sa Adventist Church, no? Natay 28 fundamental beliefs sa church. So, not just a body of teaching. Dato ba dili lang kay pilara ka portion na do. Kung dili tanan yun. But receiving Jesus also includes accepting all teaching. This is in consonant sa Matthew chapter 28 nga, and this gospel shall be preached, then teaching them everything that I have commanded you. So all, as given to the apostles and prophets of the Bible. Now, I'm saying mga kapaglaom nga when we accept Christ, not only a portion of His teaching, but you have to embrace all the teachings of Jesus. So when you become a believer in the Adventist Church, when you receive all the teachings, all the fundamental beliefs, you embrace everything of what truly is Adventist. Because, pasa ako, Pastor Pido, Sige, I may be you're wrong. Right. I respect. If you only receive balitan 20 fundamental beliefs of the church, napay 8 o 27 fundamental beliefs lang, kulang pag-usa. So, when you baptize with 27, naapa kay nakulang. O kanang imong nakulang, o akong gitanaw sa atong fundamental beliefs sa church, ay look at it, nga ang 20 fundamental beliefs sa church, they are all important, equally important. Okay. Because I don't think ang General Conference mag-approve niya. Kinira importante, kinidili kani importante. So, they are all very important. So, in connection makaigsunan sa topic na to, complete in Christ. Kay Basig, for example, that's get the point. Kay Basig, for example, kanina miss ni siya. Pero dire okay na. Pero basig pag-abutan ni dili day siya mo dawat. Yes, example. May example, no? Okay. That's a possibility, no? Okay. Nabautismuhan na to. Dili hinon ako nagbautismo. Dili siya mo practice, ani. Yes. Pagka paluing Sabbath, magpatlakta mga kaigsunan. Ang tanan po nga katupong bagong bautismuhan, magpatlakta. So magbalunay lang ta. Pagbalunay, pag-abli sa ilahang pagkaon, puro pasayan ang ilang sudan. Kay nindot biyago na kay siya nga pagkaunok. Oh, really? Sa dili Adventist lang, no? Nindot biyago na siya. Mahal po na siya. Paborito po na siya para sa uban yun, nindot kayo. Nahibulong ang mga kaigsunan.
So, oy, di ni pwede. Wa man mi sulti sa amo ang nasa amo ang nag-Bible study na mo. Ani mo ni nga na masayloag yun mininyo kay nagdalami ani di naman ni siya pwede. So, my question is what if pag umani adto mingon siya nga That's a good point. dili mi makabiya ani kay nindot naman kayo ni. So, that is why if you want As much as as much as possible dili na to Ideally. ideally, di yun na to ikawangon nga nung ihikaw man na to sa usa ka tao ang kinatibuk-an nga pagtulunan. That's right. Nga nung ihikaw man na to, di man siguro yun sa gadali, Pastor Pido, kaya nga ato bitaw nga program sa church is discipleship man. Ang discipleship, dili man na siya pinaspasay. Discipleship, it means nga, imong gi-disciple, unya kung equip na siya, then Pero yeah, okay. I like that one. In fact, I appreciate you being kanang brave enough to say that ba. Talagsaon naman ko mga tao nga makastorya na in straight kan ba, in straight language the way you do. And I appreciate and admire you for that. But for example, Pastor, naka 28 man na no. Yes, yes. Kampo lang makikisunan na at laning ko nun. Kinasugdan mo di ba suslada. Nya nakabot na ka sa let's say ika 20. Na pa'y 8 nga nabilin. Pero let's say ang tao nga imong gibusan mo decide na gid siya nga magpabaptize. Butal lang nato ba? yes, yes. So imong gibautismohan kay mag-decide man siya, di ba? Okay. So daw bi karon pag-abot sa mga na remaining nga mga sa sa swimming lang ha. Kanang hypothetical lang. Naay mga 2 or 3 dito nga di magin siya mukan. Di siya mo dawat. What will happen to the baptism? Oh. That's another area, ha? Okay. uh, Kaya pwede man na, I mean, kung Yeah. you would really insist nga kwan, I mean, di ba? Namo yung mga cases sa pero na risk, di ba? Isama Yeah. sa imong giingon, na siya risk nga basig Di na mabot dawaton. sa ani nga punto nga ika 21, 22, 23, 24 or ikapila diha dabi So, pag dili niya dawanon, so most likely, mahitabo na po niya, Adventist siya, din niya to himuon tong atong mga practices o magpadayon siya do, the possibility is, madisiplina na po hinuon siya. Kay, panalitan, magkaon siya gihapon, niya mo inom gihapon siya, niya public pa gyud nakita sa public. So, nahimo gyud siyang problema muna nga mga compete as much as possible. yeah, Papagid as much siyang makuman gyud. as possible kay wala man ta nagpinaspasay mo bitang go back na sa discipleship program. That's the point na raising no nga dili it's not a sana ka ng race ba. Yeah. Dili na siya contest nga That's so. nga scenario. But yeah, receiving Jesus also includes accepting all his teaching. I remember si Dr. Howard before we end. Yes. Naminaw siya si Dr. Howard Mongga, I think is the former Sabbath School Director Sa GC. Conference. Karong president na siya sa AWR. One time naging pasay siya kanibitang to make disciples. Kanang sa Matthew 28 Japon. Yes. O napon na sa Matthew 24. Pero ang ingon niya daw, kanang Greek word sa to make disciples, Pastor, is, kung imo na sa pagkahubaron sa Greek word, very strong daw ang meaning, ana. Dapat persuasive ang kwan. Persuasive daw ang Paagi. pamaagi. Oh. Dili ka ng taphaw lang. That is what he said ba? Nga na, uy, yan na day, no? Kanang, dapat daw kanang, napasya another word na gamit, other than persuasive. There's another word nga gigamit niya nga, very, very strong pod, nga dapat daw kanang, convincing. Yeah, yeah. That's the thing. So maningkamot gid ka imo gid nga ampo nga pag-deliver nimo sa kamoturan kay that's the way mo go to make disciples, di ba? Yes. So dapat it must be persuasive. Kay dili maguni siya basta-basta nga ministry nga basta-basta lang nimo nga madala sa ani nga panig. So it really requires some kind of a preparation. So goes the thinking nga tangingon nimo nga kung as much as possible, imo gid i-lay down sa Yes. tanan. Wala kikitaguan ba? Actually karon naman ko dili lang ko i-mention sa kay wala man ko nananghid. Naman ko gina Bible studyhan. Pero wala gid ako gidalipod kay imagine 4 months na mi. Pero interested naman gyapon siya. So say ba paka-busy di man dayon. Yes. Magkuan na pod. So but my thinking is I have to kanabitang take advantage of the time, nga just like what you said, nga kung pwede ako gid mahatod siya sa tanan gid nga as much as possible sa tanan nga teaching sa atong church.
Yeah. Para when he makes that decision, sa ko po na, Yes. sa akong reference, me and my Bible student, kay para pag-abot sa panahon nga, kanabitang panahon na nga ako na siyang kuhaan og desisyon. So, Ready na yun siya. so, Ah. yeah. Mo po na ko ipasando, basi ma-miss ko ta sa uban, no? Kaya na ay mga Okay, tao... mapwede nga madiskusyonan once in a while. Ay mga tao nga, posible nga di na ka maghatag nila sa 28 fundamental beliefs. Yeah. Kaya ang ilang... Tunga-tunga pa lang mo decide na. Yeah, kay Kwamanggod, from other religious belief, Yeah, okay, that's good. na sila ay Exposure. na sa exposure, they believe on the scripture, so imo pa nang lalison, they believe on the teaching of salvation. So og imong i-assist ning tawhana, maybe kinira iyang gikinahanglan. Right. Pero kung ang usa ka tawo murag beginner gyud sa tanan nga butang, then you have to really go to that process nga it is good nimo ang Persuasive. tanan. Persuasive yun nga. Pero siguro basig pastor na siya sa uban nga pagtulunan, example lang. Daghan na po kayo siyang natunan. So sa mga major na lang nga topic sa atong nga church, ang atong masulti siguro sila. Ina na lang siguro kasayon. Okay, so nindot po nga once in a while maka-anak po tayo nga mga sigutanan. But there's nothing wrong with that, Pastor. Yes, yes. I mean, that's okay. Wala man ay problema sa anak nga mga panglantaw if that's how the way you see things, using some of the biblical narratives or presentation din sa itong lesson. There's no, well, if kung ako manggod mo hatag ko ba sa if my intention is really to give all, then that's better. Yeah, that's better. But just like what you said, but in the process, basig na sa tunga-tunga pa lang, mo decide na siya sa pagtugyan siyang kinabuhi kang Kristo, basig na yung mga circumstances behind bita nga wala na itong nahibalaan nga nanay siya yung mga prior exposure. For example, nakadungog na siya sa mga wali sa Yeah, channel. that's- Nakadungog na siya sa mga kadaghanan ng mga wali na to sa radio or sa whatever, no, sa atong mga social media platforms. So that could be something Yeah. ma-consider pud nimo. Yeah, so that's why sa ato bang church manual, imo yung interviewon siya. Kaya mahibala nimo how deep is the knowledge of this person. Okay. Then when we come to the point nga ato nakita nga okay na gyud, then why not? Why not? Thank you very much, Pastor Elvin Salarda. And mga kaigsunan, no? So salamat sa inyong pakiguban kanamo dinhi sa tulumanon takna sa pagtuon. Once in a while we go to certain issues nga medyo very very interesting for us to consider because kay naay mga punto dinhi nga gi-reveal or gipakita sa atong author nga angay nato pagalantaon, and then sometimes Dr. Elvin would inject an illustration that might actually help us understand better as to what it means by that particular statement coming from the author. And to me, there's nothing wrong with that. That is the ideal one. That is the ideal thing that we need also to look into, especially when we do making disciples, doing the harvest sa atong pag-appeal sa atong mga evangelistic activities. This is the beauty of our church, ladies and gentlemen. And the most important thing is that the completeness of our life is only found in Jesus Christ. So, kaning tanan nato nga mga pagtulunan, kung sama na nga mga klase, mga influences, or mga fellowship, or whatever, this must actually point to Jesus Christ. So, bisan kaning takna sa pagtuon, dili lang kutob sa amon ni Pastor Salarda, ang atong giampog yun, ang atong mga tinguha nga mahatod ta, di ba, Pastor? Yes. Ngadto kang Ginoong Jesucristo. So that's why we ask you always to pray for us, because above all, your prayer is very, very important alang tanamo. So daghang salamat mga kaigsunan, Pastor Elvin. Daghang salamat sa Yes, imong mga wisdom. This is our rabbi here in Southwestern Philippine Union Conference. So ako ngayon si Pastor Elvin sa paghatag sa closing prayer. Dear Lord, we thank you that we have learned many things in our lesson from Saturday afternoon and even tonight. Lord, we continue to ask you for wisdom and grant that the ultimate treasure that we want to achieve is you, Lord Jesus, that will give us complete in our faith. And thank you, Lord, that as we have you in our life,
everything that we need is already there for us. Thank you for blessing us all together. Bless Pastor Pido and me and also our brothers and sisters. And thank you for giving us good night rest this evening. In Jesus' name I pray, amen. Amen.